Bakit niya Mr. Maravillas, anong mga pangyayari, ano ang ganap? Alam naman po ninyo, yung impeachment laban kay Sara Duterte, umuusad na po. Ayan yung balita ng Daily Guardian. 4 impeachment complaints versus Sara Duterte referred to House Justice Panel. The House of Representatives on Monday referred 4 impeachment complaints kahapon po against Vice President Sara Duterte to the Committee on Justice chaired by Batangas Representative Gerbil Luistro. Resorted to blaming the Philippine government. Wala siyang paki. Basta lang mabayaran siya. Di na siya nag-effort na i-defend si FPRRD. Taga-kwento lang kami. Isidigong ang yung gumawa at inamin niya mula mismo sa kanyang bibig. Kaya hirap na hirap si Kauf. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So, justice sa scam mga kababayan. Hindi na takot ang taong bayan. Bakit niya Mr. Maravillas, anong mga pangyayari, ano ang ganap? Alam naman po ninyo, yung impeachment laban kay Sara Duterte, umuusad na po. Ayan yung balita ng Daily Guardian. 4 impeachment complaints versus Sara Duterte referred to House Justice Panel. The House of Representatives on Monday referred 4 impeachment complaints kahapon po against Vice President Sara Duterte to the Committee on Justice chaired by Batangas Representative Gerbil Luistro. Deputy Speaker Ferhenel Biron, who was presiding over the session at around 3:47 p.m., formally referred the complaints to the panel. The referral also activated the 1-year bar on filing of additional impeachment complaints against the Vice President. Among the allegations cited were the supposed misuse of confidential funds, claims made by Ramil Madriaga, a former aide of Duterte, alleged ill-gotten wealth, and failure to properly declare assets in the Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN, and her alleged threat against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, and former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. The Justice Committee has 60 session days to conduct hearings and submit its report and recommendation to the plenary. The full House will then vote on the committee's recommendation. At least 1/3 of the 316 members of the House must vote in favor to transmit the articles of impeachment to the Senate for trial. Under the Constitution, an impeachable official may be removed from office for culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft, corruption, under high crimes, or betrayal of public trust. Yan ang kalagayan ng anak ni Digong si Sara Duterte. Abang si Digong mga kababayan, kahapon din confirmation hearing sa ICC. So sabay sila. Nauna si Sara sa referral ng 4 na impeachment cases laban sa kanya sa Justice Panel, tapos si Digong confirmation hearing. At sabi sa post ni Attorney Reyes Del Rosario, as a lawyer, I think nag-give up na si Kaufman. Sa tingin niya, wala talagang chance yung kaso niya. So he just resorted to blaming the Philippine government. Wala siyang paki. Basta lang mabayaran siya. Di na siya nag-effort na i-defend si FPRRD. Yun din ang tingin natin. Ginawa mga kababayan na political propaganda na lang. Stage for political propaganda laban sa ating Pangulo in aid of election ni Sara. Yung ginawa ni Kaufman kahapon, hindi niya kayang i-engage mga kababayan yung presentation ng prosecution. Ang hirap kasi mga kababayan na i-overturn yung aligasyon sa crimes against humanity kasi yung ebidensya mula mismo sa bibig ni Digong. Nag-present pa mga kababayan yung prosecution ng isang video. Pinapanood mismo mga kababayan ni Digong yung AGK na ginagawa ng kanyang mga tao, DDS. Yeah, hey, can we play that please? Sa mga dati ganito din. Atong
Pinagabol, mga kababayan. And you have to wonder if what my friend said is true, that Mr. Duterte is an honest mayor trying to solve crime. You have to wonder, Mr. Duterte portrayed himself as tough on crime, law and order enforcer. So paano yon i-overturn ni Kaufman? Kaya sa mga statement ni Kaufman, mga kababayan, sa interview ng media, pinulitika na lang niya, mga kababayan, yung hearing, yung kaso, pagkatapos sinisi niya yung media. Ayan, sinisi yung media ni Kaufman. With a sensational headline in a twisted editorial slant, they, referring to media, highlight the salacious content, which ignoring the true context because that is what captivates the reader. Dinamay pa kami. Kami, taga-kwento lang kami. Chroniclers of events. Taga-kwento lang kami. Isidigong ang yung gumawa at inamin niya mula mismo sa kanyang bibig. Kaya hirap na hirap si Kaufman kung paano i-defend. Sidigo, paano mo naman ba i-defend ito, mga kababayan? Quote on camera. May order release niya doon sa walang pakialam dyan sa Wala na siyang pakialam sa human rights. ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Oh, Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. In the dying days of my administration, kasalanan daw niya, AJK. there will be serious cases of filed against me. Mapupunta talaga ako sa Muntinlupa. But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC, you will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. Pero kung sila magpunta dito, sipain ko. Sipain pa daw niya yung ICC. Meherapan talaga si Kaufman. Napapikit na lang si Kaufman nang i-present yung video, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, napapikit na lang si Kaufman. Na-mention na rin, mga kababayan, yung mga co-perpetrators. Sabi dito sa balita, pinangalanan na ng ICC Prosecution Panel ang mga co-perpetrators ni Rodrigo Duterte sa crime against humanity na kanyang hinaharap sa ICC, si Bato de la Rosa, si Vicente Danao, Bongo, Dante Giran, Vitaliano Aguirre. Yan, mga kababayan. Diba? Sa mahirapan talaga si Kaufman, sasakit talaga ang ulo. Pero di bali, paldo naman siya. 150 million a month. Diba? So sabay na pong umuusad ang dalawang lehitimong proseso. Isa sa sa loob ng Congress dito sa Pilipinas, yung impeachment ni Sara, at saka yung isa doon sa ICC. So kapag gumalaw ang mga institusyon na to, ang ibig sabihin niyan, may sapat na batayan. Kapag umusad yung kaso, ang ibig sabihin niyan, may laman. At kapag umuusad ng parihas, mga kababayan, may malaking possibility ng hustisya. Dito sa Pilipinas, yung mga pagkakasala ni Sara Duterte sa maling paggamit sa confidential funds, siyempre yung pagbabanta niya sa ating Pangulo. Sa labas naman po, yung mga victims sa ICC, mga victims ng AJK ni Digong. So unahin natin yung impeachment ni Sara na nirefer na po kahapon. Yung 4 na verified impeachment complaints sa Committee on Justice sa pamumuno po ni Committee on Justice Chairman Batangas Representative Chinky Luistro. So anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, mga kababayan, verified na yung complaints. Dumaan siya sa constitutional process at ididetermina ngayon ng Committee on Justice kung may sapat na forma at sustansya sa impeachment process, mga kababayan. Ang unang tanong ay hindi guilty ba? Ang unang tanong, mga kababayan, ay kung may sapat bang batayan para imbestigahan. So ang sagot ng Kamara, oo, kaya ito ni-refer. So ito po ay isang constitutional mechanism of accountability.
Ngayon, punta tayo sa ICC, yung kaso ni Digong, Crimes Against Humanity. So makikita natin mga kababayan, habang umuusad yung impeachment dito kay Sara Duterte, kay Digong naman po sa International Criminal Court. So ano yung legal reality nito mga kababayan? Ang confirmation of charges ay mas mahabang evidentiary threshold kaysa po full trial. Hindi pa ito po conviction. Ito po ay pagsusuri kung talagang may substantial grounds para po ituloy ang kaso. Maraming mga legal experts mga kababayan at international observers ang nagsasabing mataas ang posibilidad na makumpirma ang charges dahil po sa nature ng ebidensya at bigat ng ebidensya na iniharap. So ang ibig sabihin nito, pag nakalusot ito mga kababayan sa confirmation of charges, doon na susunod ang full trial ng Crimes Against Humanity kaso ni Digong sa ICC. So mula nung mayor si Digong mga kababayan hanggang sa maging presidente, mahigit isang dekada mga kababayan ang marahas na impluensya ng pamilyang Duterte sa kapangyarihan at ito yung naging subject ng investigation mga kababayan. At sa loob ng panahon yun, nagkaroon po ng kultura ng takot. Maraming opisyal ang nanahimik, maraming institusyon ang umatras. Pinakamatingkad na alimbawa dito mga kababayan yung pagkakakulong ni dating Senador Laila de Lima na halos magpipitong taon na nakadetine bago tuluyang napawalang sala mga kababayan sa kasong isinampa laban sa kanya matapos na bumagsak ang mga testigo at mga ebidensya sa korte. So anong mensahe noon sa mga kritiko? Kapag bumangga ka sa kanila, maaari kang makulong o mamatay. Ito yung tinatawag na chilling effect sa presentation mga kababayan ng kaso na Crimes Against Humanity na na-discuss ng prosecution kahapon. At itutuloy po ngayon at bukas. Ngayon, pag-usapan natin ang pagmumulat ng bayan mula sa takot papunta sa tapang. Ito yung sinasabi natin, naubos na yung takot ng mga tao, ang natira na lang tapang. Dahil sa ginawang walang tigil na pananakot ng mga Duterte, lumaban na po yung mga naging biktima. So hindi overnight yung pagbabagong ito mga kababayan. Malaki ang naging papel ng mga pagdidinig sa Kongreso. Kabilang dito yung tinaguraang Quadcom, kung saan po nailantad ang mga detalye, mga testimonya, at mga dokumento kaugnay ng kontrobersyal na operasyon at polisiya noong nakarang administrasyon. Sa pagdinig na yon mga kababayan, maraming mga insiders yung nagsalita. May mga dokumentong inilabas. May mga pattern na inaipakita. So ano yung naging epekto? Yung dating naging bulong-bulungan lang ay naging official record. Yung mga dating chismis, naging testimony under oath. Doon mga kababayan nagsimula na mabasag yung takot. Kasi po kapag may transparency, nababawasan po yung intimidation. Kapag may record, nababawasan yung myth. So ngayon mga kababayan, malinaw hindi na po takot yung mga tao. Ngayon mga kababayan, malinaw na yung pagbabago. May mga opisyal na bumuboto ayon sa konsensya. May mga abogado at mga eksperto na bukas na nagsasalita. May mga mamamayan na hindi na basta nagpapasindak sa mga Duterte. So ang pag-usad, mga kababayan, ng impeachment case at ICC case, hindi po ito simpleng legal events. Ito po ay simbolo ng institutional fear barrier ay nabasag na po. Kapag ang Kamara ay nagre-refer ng impeachment complaints laban sa sitting president or vice president pala, ang ibig sabihin niyan, hindi na nanginginig ang Kongreso. Ito yung gustong mangyari sana na sindakin ni Sara Duterte nang siya po mag-announce at tatakbo siya sa pagka-pangulo. Sabi ng mga political expert, yung intensyon niya para sindakin yung Kongreso. So kapag ang dating Pangulo mga kababayan ay humarap sa confirmation charges sa ICC, ang ibig sabihin nito, hindi na untouchable ang sinuman. So ito po ang due process, mga kababayan, na sinasabi natin, hindi yung panggigigil. So importante na linawin natin mga kababayan. Ang impeachment hindi po automatic removal. Ang ICC confirmation ay hindi po automatic conviction. Ito po ay isang due process.
na dapat ipagpasalamat nila kasi dumaan sila sa due process. Hindi tulad po sa mga AGK victims. Walang due process na sintensyahan kaagad ng kamatayan. So ang pag-usad mismo ng proseso mga kababayan na to ay patunay na hindi na kayang kontrolin ng takot po ang sistema. Kung walang ebidensya, hindi po usad. Kung walang sustansya, hindi po riripasuhin. Kung walang basihan, hindi po tatagal. Ang hustisya po hindi galit. Ito po ay isang proseso. Ang pananagutan, hindi po paganti o vendetta. Requirement ito mga kababayan ng demokrasya. So sa loob ng maraming taon, ang narrative po ay malakas sila. Wala kang magagawa. Ngayon po ang narrative ay may proseso at susundin ito mga kababayan. So hindi po bumagsak ang takot dahil sa sigaw. Bumagsak po ito dahil sa ebidensya. So sa huli mga kababayan, isa lang ang sukatan. Kapag may sapat na batayan, dapat na umusad ang kaso. Kapag umuusad ang kaso, dapat itong harapin. Justice sa scam. Hindi dahil sa may gustong maghiganti, kundi dahil ang bayan ay hindi na po natatakot. Kaya huwag kayong nagpapaniwala doon sa mga sinasabi ni Harry Roque na takot daw kasi sila kay Sara Duterte. Sa nangyayari ngayon, wala nang natatakot mga kababayan sa pamilya Duterte. Umuusad na lahat at ito ay sabay-sabay. Sa Congress, yung impeachment laban kay Sara Duterte at sa ICC, yung crimes against humanity laban kay Max framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.